So what is up mga ka-tech shop, no? For today's video mga ka-tech shop, natay gi-fix nga Hot 11 Infinix Hot 11 Play. Ang issue niya is LCD, and then napagidi ay siya laing issue. According to the customer, dili na siya mo charge. So atong investigate mga ka-tech shop kung unsay issue ani. Ato sang i-disassemble. Ang LCD ani nga original is ako nang gilabay mga ka-tech shop, kay dugay na guni siya napundo sa akong shop. So ato sang i-disassemble, remove na tong back cover and remove na tong mga screws hastang top cover. So ato na siya i-remove, and then i-remove sa nato ang bottom cover mga ka-tech shop. So remove all the screws and the bottom cover. Alright, so atong i-remove ang battery mga ka-tech shop. And then ako'y bagong LCD ani, akong gi-testing mga ka-tech shop. Isalpak na to ang battery. And nakita na to ang display is working, but ato i-test ang touch mga ka-tech shop. And diri na ko na notice mga ka-tech shop nga after 10 minutes of charging, naara gyapon sa 1% ang iyang battery. So wa gyud siya nitubo. So mao ni usa sa gireklamo sa tag-iya mga ka-tech shop. So gi-disconnect na to tanan, ato i-troubleshoot mga ka-tech shop. So ato sang gitry og bagong battery mga ka-tech shop, no. Kani mga bagong battery mga ka-tech shop na gini siya sulod. So ma-power on gini nato kay na may sulod. And after 10 minutes of charging again mga ka-tech shop, wa gid nitubo ang battery, naragyapon sa 45%. So meaning nagay problema sa charging. Akong gi-testing ang motherboard mga ka-tech shop, mulahos raman ang iyang 4 volts, 4 to 5 volts. Mulahos ra gid siya sa port sa iyang battery, but kanong dili man gid siya mo charge. So after doing some research mga ka-tech shop, common na din siya nga issue sa Infinix Hot 10 or Infinix Hot 11 Play. So kanang mga Infinix Hot 10 o Infinix 11. So basically mga ka-tech shop, na disconnect na siya kana siya nga linya. So ato lang siyang gipadaganan og gamay kaayo nga wire para mo sudira ang 4 volts. Okay. So basically utang natog flux o solder, and then gi-solder na to ang kaning gamay kayo nga wire. So medyo nadugay ko ani siya mga ka-tech shop, kay gamay kayo ni siya, kinahanglan tag microscope ani para matrabaho ni nato. And then gamit lang tag soldering paste o soldering iron, and then ato gitest using multi-tester kung connected ba gid, and as you can see nga ni connect ra gid siya. And then gigamitan sa natong soldering mask just to make sure nga solid gid ang pagkupot niya sa kanang dili siya matanggal-tanggal ba. And then gamit aning ultraviolet light para mauga ang katong solder mask. And then na mga tech shop, ato na siyang i-testing, no. Gi-charge na ko siya for 1 hour, and as you can see naa na siya battery, nasudlan na gid siya battery mga tech shop. So working na gid siya. Ito mo na siya 42%, from 1% lang ni mo na siyang 42%. So we are now ready to assemble the phone, and then let's attach the LCD. But before attaching it, we need to clean the edges, kay perti nang abuga mga tech shop. Kung atong ibutangan ni siya largo og glue, dili ni siya mokapit ang glue, so we need to make sure to clean it. So nag-apply na tag glue ani mga tech shop, and then pwede na nato i-attach ang LCD. Og ako na pong libre ang tempered glass ani mga ka-tech shop. So
If you're interested in having your device getting fixed mga tech shop, you can message me on my Facebook page, John Born Tech Shop. Okay? And then nasa tayo mga tutorial videos sa YouTube. If you're interested to learn how to fix mobile devices, tablets, laptops, visit lang mo sa atong YouTube channels. And shout out di ay sa taga Davao, no? Akong top viewers, taga Davao, and number 2 is Cebu, and number 3 is Quezon City. All right, let's go.